Hello, welcome back po sa ating channel at thank you sa mga bagong subscribers at syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe, huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe, pindutin na ang bell icon para ma-notify kayo kung may bago tayong video. So guys, ngayon po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa duties and responsibilities ng isang messman or ng isang messboy. So bago yan, syempre huwag niyo pong kalimutan na bisitahin ang ating mga videos dito sa ating channel. Marami po tayong videos kung sakaling meron kayong matutunan dito. So guys, punta na tayo sa ating topic. Shoutout pala kay Sir Dante Royol. Siya po ang nag-request ng content na ito. Very informative, sir. Next time, duties and responsibilities naman ng messman, pati emergency duties nila. Salamat po. So yan ang request ni Sir Dante Royol. So shoutout, sir. Sana mapanood mo itong ating video tungkol sa duties and responsibilities ng isang messman. So guys, umpisahan na natin ang ating kwentuhan. So ano nga ba ang mga ginagawa o duties ng isang messman? So guys, para po sa akin, dahil dumaan din ako sa pagiging messman, ito po ang isa sa pinakamahirap na trabaho on board the ship. Ito po ang pinakamahirap na madami ka pang matatanggap na reklamo sa mga crew. Dahil kung isa ka pong messman, lahat po ng crew, kung meron kayong 20 or 21 na crew, so lahat po sila ay pupuna ng trabaho mo. So kayong dalawa ni Chief Cook, ito po ang may pinaka mahirap para sa akin na trabaho sa barko o sa mga barko. So yun nga, lahat sila magsimula sa kadete, OS, AB, boson, oiler, wiper, engine cadet, third officer, third engineer, second officer, chief mate, kapitan, chief engineer, second engineer, lahat na po ng crew sa barko pwedeng magreklamo sa trabaho mo kung medyo may konting sablay ka. Hindi kagaya ng isang AB or ng isang oiler. Kapag medyo, kung halimbawa isa kang AB, meron kang pininturahan, so ang may posibleng tumingin lang dyan is si boson, si chief mate at si kapitan. Yung tatlo lang na yon ang may possibility na pumuna sa trabaho mo kung isa kang AB. Pero kung isa kang messman, kagaya na sinabi ko, lahat ng crew sa barko pwedeng pumuna sa trabaho mo. Kung medyo hindi naging okay yung hugas mo sa plato or sa mga baso natin sa barko, may nakitang medyo may madumi, so lahat na po yan, pupunahin ka na. At palagi kang pupunahin, araw-arawin ka ng mga yan. So yun, dahil nag-messman po ako, kaya nasabi ko na ito ang may pinakamahirap na trabaho sa barko. Dalawa sila ni Chief Cook. So, yan guys. Umpisa na natin ang trabaho ng mga messman. So, ang unang-una pong trabaho, syempre ng messman, yung responsibilidad niya is panatilihin ang kalinisan ng galley. Unang-una yan, yung provision store natin, yung stock room natin para sa mga pagkain. Siyempre yung mess room, kasama yan, mess room ng mga crew at ng officers, TV room, smoking rooms, at ang mga kabina ng mga officers. Kung kasama po yan sa mga kailangan mong panatilihin na malinis. So on board po sa barko, meron naman tayong sinusunod na mga schedule para sa mga cleaning area natin. Pero ang messman po, yung mga sinabi ko na yan, kailangan palagi mong i-maintain na malinis. So ayan po, kaya bibigyan ko kayo ng example or ng senaryo. Sa umaga, kailangan maaga pagising ka na. Kung sa bakasyon o sa bahay, tanghali na, tulog ka pa. Pagdating mo ng barko, yan ang unang-una mong babaguhin. Kailangan, kung hindi mo man maunahan si Chief Cook o si Mayor ng paggising o pagpunta sa gali, kailangan na kahit paano masabayan mo siya ng pagpasok sa gali. Yun ang unang-unang mapapansin ni Chief Cook. Kapag pag nakapasok na si Chief Cook, then mga 30 minutes o isang oras ka pa bago dumating, siguradong mapapansin niya agad, lalo na kung bago ka pa lamang. So yun,
Sa umaga yan, magpiprepare si Chief Cook ng pang-breakfast ng mga crew. Katulong ko na dyan. Siyempre, lahat ng ginamit ni Mayor, lahat ng ginagamit nyo, kailangan mahugasan mo agad dahil gagamitin na naman yan ni Mayor. Breakfast sa umaga, mga around 6 to 7 yan or 5:30 to 7 o'clock. Yan, oras ng breakfast. So, pagkatapos ng breakfast naman, makapag-prepare na kayo, huhugasan na naman. Then, coffee break naman ang paghahandaan nyo. Ang coffee break is 10 o'clock. So, kailangan before 10 o'clock, makapaghanda na kayo na pang merienda ng mga crew. Then, after nyan, hugas na naman. Then, tanghalian naman ang kasunod nyan. So, pagkatapos na mag-prepare ng tanghalian, siyempre, hugas na naman. Then, coffee break na naman yan. Alas 3 ng hapon yan. So, pagkatapos na naman, hugas na naman. So, wala akong katapusan yan. Then, ang paghahandaan nyo naman is yung hapunan. After ng hapunan, so ang ating hapunan po sa barko is in between 5 ng hapon hanggang 7 o'clock po. So yun, pagkatapos yan, babantayan mo, kailangan matapos mo lahat yan para kinabukasan ay malinis ang iyong gali. Pero hindi po natin maiwasan, meron tayong mga duty sa gabi, yan, lalo na yung mga ibang mga nagkakain sa gabi, na mga off-duty naman, hindi naman nag-duty, kakain yan sila. So, kailangan mo pa rin na hugasan niya sa umaga. So, expect mo na yan sa tuwing umaga is marami kang huhugasan para hindi na sumama ang loob mo. Sanayin mo na kada gising mo ng umaga, yun ang makikita mo, nakabunton yan, nakapuno yung iyong gali, puno ng mga kutsara, tinidor, baso, tasa, lahat po yan nakalagay dyan, makikita mo. Paano ko po nasabi yan? Nag-messman din po ako. So, during emergency naman po, ang messman, kagaya ng abandoned ship, ang kalimitan na trabaho ng isang messman o ng kanyang duties during abandoned ship ay ang magdala ng additional na pagkain or additional food para sa ating lifeboat. So, kung sakali na magkaroon ng emergency, kailangan na mag-abandon ship, ang kalimitan po na assignment ng isang messman ay magdala ng additional na pagkain or ng additional na drinking water. So, yun po. During fire on board naman, pag mayroong nagkaroon ng sunog, ang kalimitang trabaho ng isang messman ay kasama siya sa medical team. So, kung si second officer po ang team leader ng medical team, kasama ka doon sa medical team. So, si second officer, si chief cook o si mayor, then kasama ka doon bilang messman at kung meron pang additional na crew. So, yun po. Sa iba pang mga drills, makikita nyo po yan. Pagsampa nyo, tingnan nyo agad po ang ating master list. So, lahat po ng ating deck, meron po yan. Nakapost po yan dyan. Nakalagay dyan ang ating mga duties and responsibilities. So, ayun guys. Kagaya ng sinabi ko, napakahirap ng trabaho ng isang messman. Kaya, ingat-ingat po tayo sa ating mga galaw. Lalo na kung unang beses pa lamang po tayo sasampa sa barko. Kalimitan po nangyayari yan, lalo na kung wala ka pang ideya sa mga nangyayari sa barko. Kaya kung napapanood nyo ito, nagbabala kayo mag-messman or pasampa kayo after na nitong lockdown, so maganda po na mapanood nyo itong video na ito. Lahat po ng crew ay sinasabi ko na po sa inyo, reklamador po lahat ng crew pagdating sa gali o sa kusina. So hindi po natin may itanggihan dahil dumaan po ako sa pagiging messman. Kaya ultimo yung paghuhugas mo ng mga plato, ng kutsara, ng tinidor, ng baso. Kailangan siguraduhin mo po na malinis ang hinugasan mo para hindi mo na ulitin or hindi ka na mapuna ng mga kasama mo. So, oras na may makita sila na isang trabaho mo na palpak, sasabihin niya na, for example, nakita ng isang crew, nakita na AB na may sablay dun sa ginawa mo, sigurado na sasabihin niyan sa ibang crew. At kapag nalaman ng ibang crew, kakalat na yan at mawawala na sila ng tiwala sa iyong mga ginagawa. So, iisipin nila lahat ng trabaho mo is palpak. So, yun po. Hanggang maging matapos na yung kontrata mo, nadaan yung mga araw, yun na palagi ang iisipin nila. So, yun po ang mahalaga, yung first impression, lalo na dito nga sa trabaho ng mga tagagali. So, kailangan malinis. Siyempre, palagi kang naka-hairnet. Lahat ng gamit mo, palaging malinis, yung damit mo, yung safety shoes mo, yung pantalon mo na ginagamit, kung ano man yung uniform na ginagamit na messman. So, kailangan palagi kang
presentable para hindi ka mapuna. Dahil po ang trabaho ng messman is sagaling nga mga pagkain po ang hinahandle natin. Kaya marami pong nagrereklamo. So may karapatan naman po na magreklamo talaga yung mga tao kung may sablay ka. Kaya ingat-ingat po tayo, kagaya ng sinabi ko, dahil po mahirap at masailan po itong trabaho ng isang messman. So yun guys, sana may natutunan kayo, at kung meron akong hindi naisama dahil ayoko rin na mahaba yung ating video, so i-comment nyo na lang po sa ating video section para masagot natin kung meron man kayong mga katanungan. So yun lang po, basta overall na trabaho ng messman is palaging sa kalinisan po yan ng ating mga mess rooms, ng gali, at lahat ng tungkol sa pagkain, siya po ang bahala dyan. So yun lang guys, sana may natutunan kayo, at huwag niyo pong kalimutang i-share kung may mga kaibigan kayo, at sana huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang bell icon para manonotify po kayo kung may bago tayong video. So yun lang po, thank you and God bless.